6. The dismissal of articles of impeachment against her before the Senate Impeachment Court. Trial muna dapat, mga kababayan. Talagang takot na takot sila, mga kababayan, na Alam naman natin, na-anticipate na natin kung impeachment dapat sa kanya. In fact, meron ng first round last year. So talagang binuuna niya itong defense team. Nang sa ganun, no, kahit may impeachment, ay hindi po na-hamper, no, o hindi natitigil yung trabaho ng ating Vice President. hindi daw na amper yun. Ito na yung update sa Senado. 11-11 deadlock, sabi rito sa report ng Inquirer. Kasi parehas ng 11, majority and minority senator. Yan, natira, minus Bato de la Rosa and Jingo Estrada. Kasi wanted si nagtatago si Bato, si Jingo sumurrender na sa PNP. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito na nagkakabayan si Dante Maravillas. So after po na sumuko voluntarily si Jingo Estrada na may kasong plunder sa Sandigan Bayan in relation sa mga flood control projects, pag-usapan din natin yung issue kay Martin Romualdez. Kasi di ba si Martin Romualdez, mga kababayan, ay sinasangkot din sa issue ng flood control, especially sa issue ng insertions. But before that, mga kababayan, bigyan ko muna kayo ng update sa sesyon ng Senado. Kasi plus report ngayon, walang dumating na members ng Senate majority. Lahat yata sumama kay Jinggoy sa Camp Crame sa pagsuko. Si Alan Peter Cayetano, kanina, talagang sinamahan si Jinggoy sa presscon. Pati si Marcoleta, nandun si Camille Villar, saka si Amy Marcos. Ngayon, ang latest, mga kababayan, sabi dito sa report, plus report, buong majority block no show sa Senate session ngayong Lunes. Ayan buong majority block walang dumating sa session ngayong Lunes. Hindi makapagsimula ng sesyon dahil wala ang presiding officer na si Alan Peter Cayetano na sumama kay Jingo Estrada sa pagsuko sa CIDG. Samantala, kumpleto ang naghihintay ang 11 members ng minority sa plenary. Ito ngayon, mga kababayan, yung minority, matyaga na naghihintay sa plenary yung minority block. No show, mga kababayan. Baka niya Mr. Maravillas talagang sinadya nila kasi patas na sa numero 11-11. At nagpa-planning pa sila kung paano i-maintain ni Alan Peter Cayetano yung Senate presidency. Hindi na niya ma-maintain kasi patas na 11-11. At ang sabi, may dalawa na gustong lumipat. Tapos kanina sinasabi, pinipressure daw siya, sabi ni Jingo sa presscon, na lumipat daw in exchange sa hindi pag-file sa kanya ng plunder case. Maniwala naman kayo sa kanya. Di ba? Eh di sabihin niya kung sino yung kumausap sa kanya para malaman natin. Hindi kailangan nila, kahit sila lahat hindi lumipat, hindi kailangan lumipat sa minority. Kasi unang-una, lumipat man siya sa minority, tuloy pa rin yung kaso. Alangan man, in exchange of the plunder, di ba? I-atras yung plunder case. Masisira niyan yung ating administrasyon pag ganyan ang laban. Di ba po? Nagpropaganda pa si Jinggoy, mga kababayan, kanina. O ngayon, sa issue naman po ng impeachment kay Sara Duterte, nagpa-presscon kanina, pumunta na si Michael Poa. May daladalang maleta, sabi ko sa inyo, sila yung sanay sa maleta na may lamang document ng sagot, mga kababayan. Pero yung I think yung sagot ay seeking for dismissal tulad ng dati. Malamang hindi, mga kababayan, talaga sagot. BP Sara 6, the dismissal of articles of impeachment against her before the Senate Impeachment Court. Trial muna dapat, mga kababayan. Talagang takot na takot sila, mga kababayan,
na dumaan sa trial. Dismissal agad without trial ang gusto mangyari ng abogado. O ito yung press con, mga kababayan, panoorin natin. Kung lahat, thank you po. Nandito po kayo ngayon. So on behalf of the defense team, I just wanted to introduce the team. Beside me is Attorney Mark Pinluan. Sumunod po si Attorney Carlo Joaquin Narvasa, Attorney David Dola, Attorney Lyndon Well, and Attorney Carol Marseo. So we just wanted to officially state that the Vice President through Council has filed her answer just a few minutes ago before the Senate, sitting as an impeachment court. Basically, this is without prejudice, of course, to the pending Supreme Court petition that we filed. And malamang ang tanong nyo is, ano yung laman ng answer? So, I can only talk about it in broad strokes. We don't want to discuss the details, no? But the answer sets forth basically the defenses of the Vice President, as well as, of course, yung mga nakikita nating constitutional infirmities, procedural defects, and Technicalities na naman po. Substantively deficient yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. Sa ngayon po, humingi rin ako ng paumanhin sa inyo, sa mga networks, lalo na hindi po muna kami magpapaunlak ng mga interviews until such time as pre-trial trial begins, no? Kasi we also want to respect the Senate, and according to the rules, the impeachment rules of the Senate, in fact, under paragraph 18, nagbabawalan po ang mga parties na to discuss yung merits ng kaso publicly. So kami naman po ay susunod lang po kami at pupapaunlak naman po kami lalo na sa trial. In fact, si Attorney Pinluan and si Attorney Narvasa will be helping me with the spokesperson police para po lahat mapagbigyan. At from day to day, magpapaunlak naman kami ng interview para po maintindihan ang ating mga kababayan kung ano yung mga nagaganap sa bawat araw-araw ng trial. But sa ngayon po, talagang, I guess, pasensya na po talaga, hindi muna kami magpapa-interview, no? Whether it be print Nagpa-press con ka pa. Sa networks. I have a power meter. Hindi pala magpapaunlak. Nagpatawag ka pa ng press con. O di ba, mga kababayan? Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ang ating Vice Presidente. So with that, I think I just want to make this as informal as possible. Hindi naman to formal press con. So siguro po kung meron pa yung mga tanong, pwede na po na kaming tanungin. Susubukan namin sagot-sagutin. Okay naman po siya. Business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya binuo itong legal team ng maaga para masigurado siya. Dahil alam naman natin, na-anticipate na natin kung impeachment laban sa kanya. In fact, meron ng first round last year. So talagang binuo na niya itong defense team. Nang sa ganun, no, kahit may impeachment, ay hindi po na-hamper, no, o hindi natitigil yung trabaho ng ating Vice President. Hindi daw na-hamper yung trabaho. Wala man ngang trabaho. Hindi man nagtatrabaho. Definitely po, definitely. Ang isang answer ng kami naman po ay mga abogado lamang, no? So kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na pinasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Ngayon po, siguro take ko na rin yung opportunity, no, to thank, of course, the Senate. Napaka-smooth po ng pagpasok namin dito. Wala pong kaguluhan. I'd like to thank the media also for cooperating. So I just wanted to take the opportunity on behalf of the defense team and of course on behalf of the Vice President to also thank the Senate po, no? Kasi naging napaka-orderly itong pagpapile namin ng aming answer. So, nandito bang pupunta nyo ng answer ay nagpapasakot po kayo ang impact ng Vice President? Tinatanggap mo Well, but that is without prejudice, of course, doon sa ating Supreme Court petition. Hindi naman po kasi incompatible yan.
no? Maaari naman sa ngayon, alam naman natin, hindi naman naglabas ng PRO, for example, ng Supreme Court, talaga namang maaari magpatuloy itong proceedings at kami naman po ay magpa-participate. But again, our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo naghain ng petisyon sa Supreme Court. Actually, ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice proceedings, no? Isa na dyan, syempre, So, technical na naman po, technicality. Wala namang ebidensyang attach sa mga Technical nila. yung mga ebidensya. Hindi man nila sasagutin yung articles. Inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed their answer before the Committee on Justice. Iibay nila yung kwento. Ito yung mga bagay na nire-raise namin, no, sa aming answer. At maliban doon, in-address din namin, no, yung bawat article. Yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media. Dahil alam namin na gusto niyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, no, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo ng material at makita nyo naman po kung ano yung basically the gist ng naging sagot. The nomenclature is it's an answer, but obviously our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Of course, that's always going to be one of our prayers, no? Dahil nga sa tingin namin, naging infirm yung may mga infirmities, yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. Malinaw pong technicality. Sabi ko nga, maliban doon, sumagot din kami on the substantive issues. Kailan naharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung inaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa kanila. Oh, well, the documents, dumami lang po yun dahil syempre meron tayong mga annexes, no? Mga attachments doon sa ating answer, kaya po marami yun. But the answer itself is around 50 pages, no? Kasama na dyan yung signature pages. So, nasa ganun lang po yung answer natin. But baka sumagulat kayo, medyo nakamaleta nga. But that's because marami lang po talaga mga annexes. Copies, we had to give 5 copies as required by the impeachment court. Documents po, documents. Although wala na pong laman yan dahil na-file na po namin yung ating answer. Most meeting tools. So yan mga kababayan, ang development ng balita. Ngayon kasing araw na to, yung last day para sa kanila, sa kampo nila mga kababayan, na mag-file ng kanilang answer. Kaya hinabol ng mga abogado ni Sara Duterte yung sagot, pero they're seeking for dismissal. Dismissal agad. Wala pang trial, dismissal agad. Gusto mo na mapakinggan siyempre ng ating mga mamamayang Pilipino yung ebidensya. Dapat may trial, hindi yung dismissal. Acquittal kung walang kasalanan. Acquittal of the Vice President or conviction kung talagang malakas ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Hindi wala pang simula ang trial, dismissal agad. Because of the technicalities na sinasabi nila, may mga infirmities daw. Itrabaho yon ng Congress yung pag-determine. Hindi man kayo pumunta doon para questionin yung proseso. O ngayon, sabi ninyo, harapin niyo sa Senado. Pagkatapos, dismissal pala agad. Ayaw ninyong paputin sa trial. Malinaw po na guilty. Di ba po mga kababayan? Doon anya Mr. Maravillas sa sinasabi mong kaso laban Martin Romualdez. Ay ibang kwento yon mga kababayan. Yung paratang kay Martin na may functional control siya kasi Speaker of the House siya nung mangyari yung mga insertion sa budget. Sabi po ng mga legal experts na nakarinig ng kwentong yan,
It's a legal nonsense. Ang ganyang naratibo po, mga kababayan, ay lagtarang pagsalaula po sa saligang batas, pagbaluktot sa kapangyarihan po ng committee, at kawalan ng essence ng Kongreso bilang isang collegial body. Ang Congress po ay functioning as a collegial body, parang yung Senado. Ganun yon. Hindi pwedeng dahil sa isang tao lang kasi Speaker of the House, tulad ni Martin Romualdez. Ang pag-approve ng budget po, buong Kongreso, pati Senado. So paglabag siya, mga kababayan, sa concept ng collegial body, ang pagsasabing may functional control, mga kababayan, si Speaker, at yung tinitingnan na pagkakasala ni Martin. So sa pag-aproba ng pondo, hindi po pwede itong pirmahan o aprobahan ni Speaker Martin nang mag-isa. Tama po? Dumadaan siya po sa masusing debate, mga amendments at pagboto ng mahigit 300 na mga members ng Congress doon sa plenaryo mismo. Tama po? So kung walang boto yung majority, walang bisa po yung budget. So yun ang patunay na yung kapangyarihan po ay kolektibo at hindi po kontrolado ng iisang opisina o yung Office of the Speaker lang, mga kababayan. Hindi po siya one-man rule tulad na gusto nga palabasin nila, mga kababayan, sa mga kwento. At autonomy at kapangyarihan po yung committee, yung tinatawag na committeeship rules. Sa ilalim po ng rules ng House, ang mga committee po may sariling pamunuan siya. May eksklusibong kapangyarihan tulad ng pag-imbestiga, magpatawag ng subpena, saka mag-aproba ng mga panukala. Ganon yun po. Walang legal pong kapangyarihan yung Speaker na diktahan, baguhin o pigilan ang opisyal na boto o desisyon ng isang committee po, mga kababayan. Kung ito po ay dumaan sa tamang quorum at proseso, so anumang pagbabago o pag-realign o pagdipat ng pundo, mga kababayan, habang ginagawa yung budget, hindi po maaaring pasya ng Speaker. Dumadaan po siya sa masusing pag-aaral ng committee. And this time, siyempre, budget yun, Committee on Appropriations, na yung namumuno po si Saldico. Dumadaan din siya sa pagboto sa mayoriya sa plenary, mga kababayan, ng Congress, at sa pakikipagnegosasyon sa Senado sa pamamagitan po ng Bicameral Conference Committee. Tama po? So yung pag-iit po na may sulong control si Speaker sa bilyon-bilyong pondo, wala po siyang legal na batayan, malinaw. Kasi po yung budget, produkto siya ng buong legislatura, tama? Binugulo yung kwento. So ang aligasyon, mga kababayan, na may functional control ay malaking kasinungalingan po siya. At sabi ng mga legal experts, hindi ito obra sa korte. Kasi nga po, yung proseso ng pondo, dumadaan sa BICAM kasama yung Senado. Yun ang malinaw po. Dalawang kapulungan, mga kababayan, yung magpapasya. So paano magiging diktador yung Speaker? Madikta ni Speaker Martin si kaaway nga, si Escudero, may siningit yung sarili niya bilang member ng BICAM. At saka sa official na record, mga kababayan ng Kongreso, hindi kasama si Martin, si Speaker Martin. Hindi siya kasama sa BICAM. Wala nga yung pangalan niya doon at walang pirma siya. Ang may pirma, paulit-ulit na natin itong dinidiscuss, yung mga members ng committee, both houses, sa Senado at saka sa Congress. Si Escudero nakapirma. You see? Kasi nga, traditionally, mga kababayan, yung Senate President daw at saka Speaker dapat hindi man kasama. Kaya lang, biglang in-insert, mga kababayan, ni Escudero yung sarili niya. Kaya nakapirma siya doon. Si Martin wala po. At saka si Martin po, walang co-adverse findings, mga kababayan. Kaya malabo itong kaso. Walang formal na ulat, notice of disallowance, o kung ano pa man, o kasong kriminal laban kay Martin Romualdez yung COA na nagpapatunay ng maling paggamit ng pondo, manipulasyon o personal na kontrol sa pondo ng gobyerno, mga kababayan. So sa batas, mga kababayan, ang ebidensya nagdidikta ng katotohanan, hindi yung kwento-kwento lang. Limitado man lang po ang kapangyarihan ng Speaker base sa nakasaad sa saligang batas, mga kababayan, at maging sa pandoob na patakaran House Rules ng Kongreso. Administratibo at presiding lamang. Primus inter pares, ika nga,
o una sa mga magkakapantay. Yan ang speaker. Ang kanyang kapangyarihan, mga kababayan, trabaho, panatiliing maayos yung takbo ng sesyon. Wala siyang legal na veto power o absolute control sa kaisipan o boto sa mga kapwa niya kongresista. Wala sa rules na pwede siyang maghari-harian sa Kongres. Hindi ganun po. So ang pagturing sa kanya bilang may functional control o parang siya na yung may-ari ng Kamara, nagpapakita lamang po ng mababaw na pag-unawa ng mga kritiko sa batas at sa function ng legislature ng Kongreso mismo. So ang pagigiit ng functional control laban, mga kababayan, kay Martin ay madalas na nagmumula po sa kanyang mga kritiko na gustong makialam sa panloob na pamamalakad po ng legislatura. Maging yung Korte Suprema po hindi nakikialam sa internal rules ng Congress dahil po sa tinatawag na separation of powers. So ang pagigiit, mga kababayan, sa tingin natin ng mga panlabas na kritiko na may irregularidad ay isang illegal na pagtatangkang gibain ang pader ng kalayaan ng ating legislatura para paboran po yung sarili nilang mga political interest. So ang institusyon, mga kababayan, ng Kongreso, malinaw pinapatakbo siya ng batas, mayoriyang boto at ng saligang batas. Hindi po ng imahinasyon ng mga kritikong takot sa tapang ng isang kolektibong kamara sa ilalim ng pamumuno noon ni Speaker Martin Romualdez. Yung mga akusasyon po na sabi mastermind ni Martin Romualdez yung mastermind. Sabi ni Martin, how can I be mastermind if Congress does not build project? Maging si Ping Lacson, hindi naniniwala na may isang mastermind. Marami niya, siguro. At yung ibang mga mastermind, may plunder case na. Iyon talaga, mga kababayan, kasi siya mismo ang involved sa implementation. Kasama na na sumurrender ni Jingo Estrada, si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, sumurrender na rin po sa CIDG, kasabay ng pag-surrender ngayon sa CIDG ni Jingo Estrada. Pilit nilang kinakaladkad si Martin Romualdez, mga kababayan, sabi ko sa inyo, kasi ang target nila ultimately, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kayong pabubudol sa kanila. Ito na yung update sa Senado, 11-11 deadlock, sabi rito sa report ng Inquirer. Kasi parehas ng 11, majority and minority senator. Yan, natira, minus Bato de la Rosa and Jingo Estrada. Kasi wanted si nagtatago si Bato, si Jingo sumurrender na sa PNP. Ito yung press con, mga kababayan, ni John Vic Rimulya sa pag-surrender ni Jinggoy. Full security po siya, hindi po siya makakalabas at restricted access papunta sa kanya. Senator Jinggoy cooperated fully together with the other accused. They were found to be in good health and are now on their way to face the courts. Questions? Sir, nakunan kayo ni Senate SP Alan Cayetano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Was he requesting for you not to arrest him? No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Okay, So next. ano ibig sabihin? Wala So, na. yes. You honor yung ganong separation. We Tinatakas will inform nila them, si we will Bato, give them the tapos courtesy, but if there's an arrest to be protected made, custody we sila. will make the arrest. Clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, you served the warrant, so it means he was arrested, or did he surrender? We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights, and from there he was brought here to crime to be processed. How about the 4 others? Did they personally surrender? Secretary Bonoan went here. The one from DPWH, I forgot his name. He was here, so voluntary surrendered. All 4? The 2 others voluntary surrendered. So to pati the- si Bunuan po, Okay. sumurrender na.
umalis na siya as of 5 minutes ago, papunta na silang Sandigan. Ano specifically ang ginawa sa kanya sa booking procedure? Can you just walk us There is through? he started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo. Nung natapos yung tatlo, dinicide na si Secretary Bonoan was not fit to go to the Sandigan, kaya diniretso muna siya sa hospital. Senator Jinggoy Estrada requested prior to this for a knee replacement surgery. No, Ano pinag-usapan ninyo? it was a concern of his. Pero sabi ko sa kanya, wala akong kapangyarihan dyan. Ang Sandigan ba ay at 192. So, ito sa decision na dalhin muna siya ron bago siya i-transport papunta ng Sandigan. Sa assurance natin na walang special treatment po kay Senator Jinggoy. Wala. Wala talaga. Same as the others who have been co-accused. Depende kung saan sasabihin ng Sandigan. They will be dealt fairly, equally. No special privileges. You have no idea where exactly they will be committed at this point? Sandigan is the only authority to say that. Pero hindi mo po sir sabi ni si Jalen saan nakakulong ng mga ibang kasabi for Again, Sandigan is the only authority na pwede magsabi kung saan. Sir, si Senator Bonoan hanggang kailan po hospital arrest? Depende sa doktor niya yan, but there is a baseline for good health. Kasi nakalagay doon condition of reasonable health. So pag bumaba yung mag-stabilize ang blood pressure niya, dadali na siya, magre-return of warrant na kami sa 50 Sir, division. ba explain lang po ba na hindi consider na arrest sa halip na surrender? Which is No, he is arrested but not yet indicted. Sir, but why it's not called surrender? Kasi yun yung narrative ng Jinggoy. Hindi, surrender siya dito. Surrender siya Okay, dito, and then- surrendered siya. He's already in the custody of the police, but he has not been formally charged in front of the judge. No, but you arrested him. He surrendered again. Okay, he surrendered. He was read his rights. Okay, but he is not yet in the custody of the court. He's in the custody of the police. So kasi may process yan, di ba? So, haharap muna siya sa judge, sa Sandigan. Then they will say guilty or not guilty. And then after that, the Yes, process. but the fact that you went there personally to serve the warrant. Wait. serving the warrant. Are we talking about Jinggoy or? Yes. I was talking about Secretary Bonoan eh. Di ba yan? Jinggoy ang sinasabi niya. Okay, you didn't clarify. Before that, we were talking about Secretary Bonoan. Okay. When you jump, you didn't identify it's about Ay, Jinggoy. Sir Jinggoy. Oh, Ang I'm gulo-gulo sorry, I nito, didn't mga hear. ano? Okay, let's go back. Mga reporter. Siyempre ng Jinggoy ka. Balik tayo. Okay, we arrested him in the Senate. He was read his rights in the Senate. He acknowledged that having understood his rights, before he went to the crossroom, I warned him, sir, anything you say will be used against you. Sabi niya, yes, I understand. Sir, but just to follow up, bakit po siya hindi natin ino-consider yung narrative niya na surrender? Because di ba he held Well, that's his, makikita niyo naman sa video that he was read his rights in the Senate. Sir, So that technically constitutes an arrest. so sir, it's correct to say na bago po siya humarap sa press con at sinabi niya na surrender siya. He was surrendered. already arrested. Yes. He was read his rights. Reaction niyo doon sa sinasabi na parang attack na attack kayong ihulihin sila, isa-isahin sila. There is no right or wrong here. The actual warrant arrived to my possession at 2:45. At by 3:15, I was in the Senate. There is no right or wrong answer in this. As soon as I got the warrant, I acted on it. Yung konting miscommunication and altercation sa Senate kanina with Senate President, hindi ba natin tinitignan yung sir na tatawa obstruction of justice? Hindi naman. He was explaining his side that it's never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protective custody. Paano niya tinake yun sir? Yung statement mo? We're fine. Magkasama kami rin sa taas. We were talking afterwards and he understood. Sir, ba't niya sinasabi yun? Di ba ang sinabi naman niya talaga from the very beginning, if it's a local court that will issue the arrest warrant, susundin nila. Yes. Bakit may ganun? He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. But this is beyond 6 years that we're talking about. Exactly. And I said, I'm sorry, sir. We do not, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. Was it only because of the escape of Bato or because there's also a 6-year rule na if it's beyond 6 years?
both. Usually meron kasing Senate and executive respect for the leadership. Usually ilalabas mo na yan eh. But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Sir, pinayagan mo ba na mag-press con siya? Wait, it's within his rights. I warned him. I did warn him. I told him, whatever you say can be used against you. And he said he understands. So, Now that you're saying na they lost that right after Senator Bato escaped, are you saying that he has it's also not a right. hand It's not a in right. the escape of Senator It's not a Bato? right. It's a privilege. Or Okay, is it, it's a privilege. So It's a whether privilege. it's a privilege or No, not, I am not you're saying implying. that I am there's a not. hand. I am not implying anything other than Senator Bato escaped and that we revoke that privilege of separation in terms of arrest. That we can arrest anybody inside the Senate building if necessary. Sir, will that be a precedent sa mga susunod na lawmakers na ma-aalis? If it is necessary, we will always do what is necessary according to the bounds of law. You remember, there is no such law as you cannot arrest anyone inside the Senate. It is There's no such law. It's a privilege granted to the legislative. So for the first time, Because of courtesy? because of courtesy, it is a courtesy. But there is no such law which prevents us from arresting anyone in the Senate. So even if it's not beyond 6 years? I think what is, let me get this straight and you can research it for me, but I think what is not allowed is if they are in session. But after session. Yes, all five are accounted for. We will entertain last two questions from the media. Sir, possibility po ba na dito siya mag-stay? Kasi yung report po ang... It's up to the Sandigan Bayan. It's a possibility you'll welcome here, sir. We have the Sandigan Bayan determines where he'll be incarcerated. Pero ready ba ang custodial facility? The custodial facility is barely livable. But meaning puro daga, Wala na bang it is about to be demolished because to build a new facility. So Wala na nagsistay doon ngayon? I'm not familiar kung mayroon ba. Meron ba? Wala na nagsistay doon sa... Meron yata konti na lang yung mga Chinese na nahuli namin dati sa kidnapping. Sir, paano kami maghiwalay ni Senator Jingo? Ano yung last message niya po sa inyo? Sabi niya, salamat pa rin. Yun lang. And then, there was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand your emotional. I don't know which one. But I said, it was nothing personal. Nag-emotion lahat. Okay, thank you very much. Wala pang mugshots, sabi ni John Dick si Jinggoy. Ayun mga kababayan, yung mga developments na mga nagbabagang balita. Maraming salamat. Bye-bye po. God bless. And lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.